Marami pa ring mga tao na hindi naniniwala sa Diyos dahil gusto muna nila ng patunay bago sila maniwala sa Diyos. Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng ilang mga patunay na ang Diyos natin ay totoo, Siya ay buhay at Siya ay nag-e-exist. So ngayon, ang tatalakayin natin ay ang ating Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo na merong Diyos at Siya ay buhay. Pero tulad nga ng sabi ko sa inyo, meron pa rin mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. At ang tawag sa kanila ay mga ateista or atheist. Ayon sa Oxford Handbook of Atheism, mayroong halos 400 to 500 million na atheist o hindi naniniwala sa Diyos sa buong mundo, na halos 70% ng population ng mundo. So bakit nga ba sila hindi naniniwala sa Diyos? Kasi ang gusto nila, pruweba. Kailangan nila ng ebidensya. Kailangan meron ka munang ipakita sa kanila na nag-i-exist ito bago sila maniwala. Yan yung pananaw nila sa buhay. Tayong mga mananampalataya, since tawag sa atin mananampalataya, pag sinabing mananampalataya, naniniwala ka sa isang bagay or naniniwala ka sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Yan yung ibig sabihin ng pananampalataya. Dahil ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo mga Kristiyano, bagamat hindi natin nakikita yung Diyos, pero naniniwala tayo sa Kanya. Bakit? Dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Sa mga atheist kasi, sa mga hindi naniniwala sa Diyos, sabi nila, to see is to believe. Yan yung paninindigan nila. Pakita mo muna sa akin yung tao na yan or yung Diyos na yan, then maniniwala ako sa'yo. Pag hindi mo napakita, hindi ako maniniwala. Pero tayong mga mananampalataya, hindi ganyan. Baliktad po. To believe is to see. Kailangan mo munang manampalataya. Kailangan mo munang maniwala doon sa hindi mo nakikita. At pagkatapos nun, makikita mo na siya. Ano ibig ko sabihin nun? Pag nanampalataya ka ngayon, makikita mo siya pagdating ng panahon doon sa langit. Bagamat di mo siya dito nakikita sa lupa, pero pag nanampalataya ka sa Kanya, pagdating ng panahon, doon sa langit makikita mo siya. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Sa ating mga Kristiyano, ang foundation natin is yung faith or pananampalataya. Kaya kailangan meron kang pananampalataya sa puso mo. At kapag may pananampalataya ka sa puso mo, doon makikita mo ang Diyos. Doon mararanasan mo yung Diyos sa buhay mo. Yes, hindi natin nakikita ang ating Diyos. Pero merong mga ebidensya na pinapakita siya sa atin na yung palang nasapat na nagpapatunay na siya ay buhay at siya ay totoo. Ano-ano yung mga yon? Tingnan natin yung mga ebidensya na yon. So ngayon, nagpo-focus tayo dito sa argumento na lahat ng design ay merong designer or merong master designer. So doon natin paiikutin yung ating tatalakayin ngayon about doon sa nag-design. Sa theology, ang tawag natin dyan is teleological argument. So ngayon, bibigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa na lang, naglalakad kayo sa isang kagubatan. At habang naglalakad kayo dun sa kagubatan, meron kayong nakitang isang napakagandang relo. At nung nakita nyo ito, pinulot nyo siya. Nakita nyo, napakaganda nga nito. At kayo ay namangha. So ang tanong, dahil namangha ka dun sa relo na nakita mo, paano nabuo yung relo na nakita mo na naandun? Kusa na lang ba itong lumitaw? Bigla na lang itong nagawa ng kusa nang walang gumagawa? Or pwedeng ito'y nagawa sa pamamagitan ng kombinasyon ng hangin, kombinasyon ng lupa, ng tubig at ng kung ano-ano pang kombinasyon at bigla na lang siya nabuo? Ganun ba yun siyang nabuo? Hindi maaari yun, na bigla na lang siyang lumitaw at nabuo. Meron at merong gumawa or nag-design sa relo na yun. At maaaring habang naglalakad yung tao na naandun, nabitawan niya yung relo at naiwan doon sa lapag. Hindi siya pwedeng kusa na lang na lumitaw doon at pagkatapos nun, tapos na. Merong isang mahusay at magaling na gumawa na tao doon sa relo na yon. Kaya nabuo yung relo. Ngayon, ang punto ko dyan sa example na yan, ganyan din sa universe natin. Kung titignan mo yung universe natin, napakaganda ng universe. Kung titignan mo, tumingin ka lang sa kalangitan, sa paligid mo, napakaganda niyan. Ngayon, tatanungin kita, kusa na lang bang lumitaw yan nang walang gumagawa, ng walang designer? Hindi. Meron at meron gumawa niyan. Merong nasa likod niyan, merong master designer na gumawa niyan at yan ay ang ating Diyos. Tulad ng relo. Tulad ng relo pinakita ko sa inyo. Yung relo na yon, merong gumawa nun. Bagamat hindi mo nakita kung sinong gumawa. Pero may nakaiwan kasi eh. At nung naiwan yon, hindi mo alam kung sinong gumawa ng relo na yon. Pero merong gumawa at hindi siya kusang lumitaw na lang doon. At ganun nga din sa ating mundo. Ang Diyos natin ang lumikha ng lahat. Hindi siya pwedeng kusa na lang lumitaw. Meron at merong nag-design yan. Pero merong argumento dyan ng science. Nagsimula daw ang lahat sa isang malaking pagsabog. At dahil sa pagsabog na yon, doon na nabuo ang lahat. Doon na nagsimula ang lahat. At ang tawag dyan ay ang Big Bang Theory. Dahil sa isang pagsabog, habang tumatagal ang panahon, nag-e-evolve ang lahat. At habang tumatagal, nabuo ang time, space, energy, at matter. So yan yung kaisipan ng iba.
dahil daw sa isang malaking pagsabog na buo ang lahat. Pero ito ang tanong ko, kung nagsimula ang lahat sa pagsabog, bakit napakaganda, napaka-perpekto, napakaayos ng ating kalawakan at ang ating mundo? Ganyan ba ang pagsabog? Kasi ako, pag nakita ko ang pagsabog, ganito yung itsura niya eh. Sa isang pagsabog, hindi siya magandang tignan. Ang pagsabog, malaking pagkawasak yan. Ang pagsabog, malaking gulo yan. Kung ang lahat ay nagsimula sa isang pagsabog lamang, bakit ganun? Bakit napakaganda ng mga nakikita natin sa paligid natin? At kapag tumingin tayo sa langit, tignan nyo na lang yung mga bituin. Kung titignan natin yung bituin, halos 100 billion na bituin ang nasa kalawakan. At ang average ng layo ng mga bituin sa isa't isa, hindi kasi sila pwede magtabi. Malalayo ang agwat ng bituin sa ibang mga bituin. At ang average ng layo ng bituin sa ibang bituin ay aabot ng 48 trillion kilometers. Ganyang kalayo yung agwat ng mga bituin sa iba pang mga bituin. So ganyan ba yung pagsabog? Napakaayos ng distansya sa bawat isa. Tandaan nyo po yung araw natin, yung ating sun, isa po siyang star. Kung lapit-lapit ang star at maraming star ngayon na nakapaligid sa atin, hindi tayo pwedeng mabuhay. Pero nakita natin yung star mismo or yung sun na yon, iisa lang siya dito sa ating solar system. At malayo na yung iba pang star. Bakit? Kasi meron nag-design eh. Merong matalinong Diyos na nag-design kung paano aayusin ang lahat. Hindi siya sumabog lang. Sa solar system, tignan mo, kung sa pagsabog ng galing ang lahat, bakit ganun? Hindi nagbabanggaan yung mga planeta. Bakit yung distance ng planeta sa ibang planeta, napakaganda, napaka-perpekto. Ay kung titignan natin, kapag umiikot yung mga planeta sa araw, bakit hindi siya nagkakabanggaan? Ano yun? Tsamba lang ba yun? Ang tagal-tagal na ng universe natin, libu-libong taon na. Pero sa libong taon na yan, never pang nagkabanggaan yung mga planeta natin. Ganyan pong kaganda yung design ng Panginoon sa kalawakan. Hindi siya basta-basta sumabog lang dahil ang Panginoong Diyos, siya ang Diyos ng kaayusan. Kaya kapag tumingin ka sa kalawakan, napakaayos dahil may Diyos po yan. Dahil ang sabi sa Psalm 19 verse 1, ang kalwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakita ng kalawakan. So malinaw mga kapatid, kapag tumingala ka sa langit, ang may gawa niya ng Diyos dahil ito ang sinasabi ng Bible. At hindi yan nagmula sa pagsabog. Ang Diyos mismo ang gumawa. Lahat ng nakikita natin sa kalangitan, yung kalwalhatian yan, ang Diyos ang may gawa niyan. Hindi lang yan mga kapatid. Kung titignan mo, yung layo ng mundo natin doon sa sun, yung layo niya napaka-perpekto. Alam nyo ba na kapag lumapit lang ng konti yung earth doon sa sun, masusunog na tayo. Konting lapit lang, as in konting lapit mo lang sa sun. Sunog na tayo, hindi na natin kakayanin yung init. At walang mabubuhay dito sa mundo natin. At konting layo niya naman, doon sa sun, magyayelo naman tayo. Mahihirapan tayong mamuhay dahil sa lamig at hindi natin kakayanin. Ganyan po, kaperpekto yung distance natin sa araw. Kung pagsabog yan, napakagaling naman, napakasakto naman. Ang Diyos mismo nag-ayos niyan. Para matirahan natin yung mundo na to, inayos niya yung distance ng earth doon sa sun para tayo ay makapamuhay dito sa mundong ito. Ganyan yung kapangyarihan ng Diyos. Pansinin niyo rin, yung earth natin spherical siya, bilog siya. Bakit hindi tumatapon yung tubig sa pabilog na mundo? Kung titignan natin, merong nasa likod niyan. Merong humahawak dyan. Yes, sasabihin nila gravity. Pero saan nagsimula yung gravity? So sa Diyos pa rin nagmumula ang lahat mga kapatid. Kung walang humahawak sa mundo natin, malamang yung mundo natin kung saan na napunta sa kalawakan. At yung mundo natin, walang kaayusan. Ang mundo natin kung titignan mo, walang labis, walang kulang pagdating sa dami ng tubig sa mundo. Kapag sumobra yung dami ng tubig sa ating mundo, lahat tayo ay lulubog. Kapag kunti naman, baka tayo ay hindi mabuhay dahil kailangan natin ng tubig sa ating buhay. Ngayon kung naniniwala ka talaga na ang lahat ay nagsimula sa pagsabog, sabi ko nga sa inyo, ang pagsabog walang kaayusan. Kung titignan mo yung sarili mo sa salamin, mukha ka bang nasabugan? Ganyan ba yung itsura ng nasabugan? Hindi. Kung titignan mo yung sarili mo sa salamin, napakaayos ng pagkakagawa sa'yo. Tignan mo na lang to. Kung hindi maayos yung pagkakaayos sa'yo, isipin mo na lang kung yung ilong mo baliktad yung pagkakaayos, pataas. Kapag umulan, malulunod ka. Pero hindi ganun eh. Ang ganda ng pagkakaayos ng ating ilong. At hindi lang yon. Isipin mo yung ilong mo nasa likod. Isipin mo, marami kang tenga, 30. Isipin mo kung yung mga tao maraming bibig, mga 5. Ang ingay-ingay niyan. At kung titignan mo yung iris ng mata ng mga tao, napaka-unique niyan. Kung titignan mo yung mata mo, ikaw lang yung merong ganyan. Yung ganyang klaseng forma, yung kanyang pattern, yung kanyang ayos, at yung kanyang kulay. Hindi lang yan, pati yung daliri mo, or tinatawag na fingerprint.
Kung titignan mo, simple lang siya. Pero sa bilyong-bilyong tao, wala pang nagkatugma or wala pang tao na nagkapareho ng fingerprints. Kaya yung fingerprints sa kamay mo, unique yan. Ikaw lang yung may ganyan. Yung pandinig din natin, ang normal na layo na pwede natin marinig ay hanggang 20 meters lang. Yun lang yung limit niya. Isipin mo kung mas malayo ang pwedeng maabot ng pandinig mo. Ewan ko lang kung makapag-isip ka pa ng maayos or makatulog ka ng maayos dahil sa dami ng mga naririnig mo. Pero nakita natin, sakto lang yung range or yung layo na pwede mong marinig. Bakit? Dahil yan yung design sa'yo ng Panginoon. Yan yung design ng Panginoon sa bawat tao. Napakaayos at napakaganda. Kung i-imagine mo kung paano nabubuo yung isang tao, kung paano tayo nabuo lahat. Nagkakaroon ng iba't ibang bahagi ang katawan, nagkakaroon ng isip, nagkakaroon ng puso. Mamamangha ka na lang talaga. Ngayon, sino yung nag-design yan? Tao ba? Bigla na lang bang lumitaw yan dahil ba sa pagsabog yan? Hindi mga kapatid, ang Diyos lamang po. Ang Diyos lang ang nakapag-design ng ganyan at wala na pong iba. Ngayon, ang patunay na may Diyos at ang Diyos ay buhay, yung sarili mo. Tignan mo yung sarili mo. Walang ibang makakagawa ng ganyan. Walang ibang makakapag-design ng ganyan, kundi ang Diyos lamang. Sapat na yung makita mo yung sarili mo sa salamin na napakaayos ng pagkakagawa. At dyan pa lang, patunay na merong Diyos. At merong Diyos na nag-design. Hindi ka lang kusang lumitaw. Hindi ka nang galing sa pagsabog. Tandaan mo yan. Nilikha ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay. Hiningahan ka ng Diyos at nilikha ka ng Diyos according to His image. Na-imagine ko lang din, kung isipin mo, wala naman naka-connect sa atin na kung ano man. Pero nakakahinga tayo every seconds. Sa bawat segundo ng buhay natin, nagpapump yung ating puso at nakakahinga tayo. Na kung titignan naman natin, wala namang wire or something. Doon pa lang makikita mo na merong Diyos na nagsusustain ng buhay mo. Dahil kung walang Diyos, wala, hindi ka mabubuhay. Sinong bubuhay sa'yo? Wala, kundi ang Diyos lamang. At bawat paggising mo, tuwing umaga, doon pa lang makikita mo na araw-araw, merong Diyos na gumigising sa'yo, na nanggigising sa'yo. Kapatid, doon pa lang makikita na natin, buhay talaga yung Diyos eh. Kung iisipin mo lang mabuti, kung titingnan mo mabuti, kung pag-aaralan mo mabuti, walang ibang makakagawa ng ganyan. Tingnan na lang din natin yung mga nasa paligid natin. Yung nature, yung kalikasan, yung nilikha ng Diyos. Ganyan ba yung pagsabog? Ma-amaze ka sa creation ng Diyos. Kung titingnan mo, napakaganda niya. Yan ay nilikha ng Diyos. Hindi yan bigla na lang lumitaw. Bukod sa mga ebidensya na pinakita ko sa inyo about dun sa design ng Panginoon, isa pa sa pinaka mabisang ebidensya na mapapakita natin na tunay ang Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita o sa pamamagitan ng Biblia. Sa pamamagitan ng Biblia, dito natin makikita na siya ay tunay, siya ay totoo at siya ay buhay. Kung wala ang Biblia, mahihirapan tayo na patunayan na meron talagang Diyos. Dahil halos lahat ng ebidensya na may Diyos ay nasa Biblia at dito natin ito makikita. At alam nyo, sa lahat-lahat, ang pinakamagandang ebidensya na gusto kong ipakita sa inyo na merong Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Siya yung pinaka-ultimate evidence na may papakita ko sa inyo, na maibabahagi ko sa inyo na tunay na merong Diyos. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, yan ang nagpapatunay na merong Diyos. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin nakikita ang ating Diyos, pero sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, siya ang nagsilbing larawan ng ating Diyos. At dahil dyan, nakita natin na ang Diyos ay tunay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Colossians chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Bumaba ang Panginoong Hesus sa langit upang magkatawang tao at ipakita na ang Diyos ay tunay sa pamamagitan niya. Ang Panginoong Hesus natin ay Diyos. Maraming beses na pinakita ng Panginoong Hesukristo na siya ay tunay na Diyos. Isa na dyan ay sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao, paggawa ng mga himala, pagtanggap ng pagsamba ng mga tao, pag-claim na siya mismo ay isang Diyos, pamumuhay ng perpekto, pamumuhay ng walang kasalanan, at higit sa lahat, ang kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Tandaan natin, si Satan gagawa siya ng maraming paraan para patunayan lamang na ang Diyos ay hindi totoo at ang Diyos ay hindi nag-exist. Pwede niyang gamitin yung science, pwede niyang gamitin yung technology, pwede niyang gamitin yung media, or kung ano pa man, para patunayan na walang Diyos. Ginagawa niya yan para mas marami siyang masama pagdating ng Judgment Day doon sa impyerno. Kung titingnan nga natin mga kapatid, kung sino pa yung nagsasabi na matalino daw sila pa yung hindi naniniwala sa Diyos. Pero kung babasahin natin yung Bible, kabaliktaran eh. Psalm 14 verse 1, wala namang Diyos, ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katwiran. Kaya naman ngayon, ang kanilang buhay,
kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gawain kanilang libangan. Wala nang matuwid, wala ni isa man. So mga kapatid, sinasabi ng Bible, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, ang turing sa iyo ay mangmang. Mga kapatid, marami pang mga ebidensya na ang Diyos ay tunay at siya ay buhay. Pwedeng ito ay sa mga nakikita natin. At hindi lang yan, pwedeng ito rin ay sa pamamagitan ng mga nangyayari sa buhay mo. Pwede mag-reveal sa iyo ang Panginoon sa mga circumstances na dumadaan sa buhay mo. Pwede mo siyang ma-encounter habang nagbabasa ka ng Biblia, habang nananalangin ka. Yes, bagamat hindi natin siya nakikita, pero pwede mong maramdaman yung presensya niya. Basta isik mo lang siya, hanapin mo siya sa puso mo. At ang Diyos, kapag tumawag ka sa Kanya, pakikinggan ka ng Diyos. Hanapin mo lang yung Diyos at matatagpuan mo siya. At kapag nahanap mo na yung Diyos, sinasabi ko sa iyo kapatid, mararamdaman mo yung pagmamahal niya. Mararamdaman mo yung pagpapatawad niya sa iyo, yung blessing niya sa iyo. Mararamdaman mo na siya ay naandyan, yung presensya niya at ang kanyang kabutihan. Personally kapatid, ako naranasan ko mismo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa akin. Nakita ko na ang Diyos ay tunay na buhay. So yung mga kapatid, nawa nga meron tayong natutunan patungkol sa ating Diyos at nawa nga makatulong ito para maibahagi rin natin sa mga tao na maaaring hindi pa naniniwala sa Diyos. Hindi natin alam, baka sa pamamagitan nito, mabago yung kanilang pananaw at sila ay maniwala na sa Diyos. So yun mga kapatid, nawa nga pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, ingatan kayo palagi, samahan niya kayo, at nawa nga patuloy yung siyang maranasan sa inyong mga buhay. Thank you, ingat po kayo palagi, God bless.